Ito na yung momento mo. Huwag na tayong lumihis. Kasi gumugulo, lalong nahahati. Kasi ulitin ko, galit. Galit ang Duterte supporter kahit saan kayo tumingin na poll. Ako, nagpa-poll din ako eh. Galit ang mga Duterte kay Amy sa entire Marcos. Bakit? Isang dahilan yan, si Amy, plastic. Paulit-ulit niya iniimbestigan yung putang inang hearing dyan sa Senado at sinasabing si Duterte dinukot. Hinahanap yung mastermind. Sino pa ba ang mastermind dito? Walang iba kung hindi yung kapatid mo. Siya ang presidente. Siya ang uutos sa PNP. Siya ang uutos kay Remulla. Huwag na tayo magpasikot-sikot pa. Bakit ayaw mong ituro yung kapatid mo? Pagsanib ni Senator Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte, may malalim na dahilan? VP Sara, tama nga bang pumanig kay Senator Amy? O pangalawang budol na naman ito ng mga Marcos sa mga Duterte? Pero bago ang lahat, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe para mas updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Lumabas na nga ang totoong dahilan ng pagsanib ni Senator Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang humingi na ng paumanhin noon sa taong bayan si VP Sara dahil mali umano siya ng taong pinanigan. Ngunit bigla namang nag-ingay ngayon si Senator Amy Marcos matapos iligal na inaresto sa FPRRD at dinala pa sa ICC. At lalo ngang umiba ang ihip ng hangin, nagbigla ang lumabas sa publiko ang campaign ad ni Senator Amy kasama si VP Sara. Pangalawang budol na nga ba? Ito po bang pagpasok ni Amy kuno sa mga Duterte ay makakabuti o makakasama? Yan o ang tanong na dapat nating maunawaan at maintindihan. More than the interpretation of every political analyst in the social media, ang tanong, makakabuti ba o makakasama ang pag-endorso ni VP Sara Duterte kay Senator Amy? Huwag na ho natin bigyan ng kahulugan. Napakarami pa nating alam eh. Marami pa ho dyan sa mga kanto-kanto. Keso strategy na naman po. Tanginang strategy yan. Nakakarindi na yung strategy na yan. Alam nyo kung bakit to? Pag hindi na ho natin ma-interpret yung mga ginagawa ng mga Duterte, lagi na lang natin binibigyan ng kahulugan o kaya strategy. Hindi ko ho sinasabing mali ang ginawa ni VP Sara Duterte. Pero minsan kasi, hindi mo kailangan interpret yung mga bagay na ginagawa nila. Minsan, you just have to accept it. Accept in a way na ginawa lang nila yon because it's a personal choice. It's not about there is a strategy beyond that. There is a plan. Minsan kasi tayo, ewan ko ba kung saan natin nakukuha yung ganyang klaseng pagiging conspiracy theory na meron tayo. Minsan nga, di ba? Meron pa ako nabasa, sabi, yung pagkakulong daw ni Pangulong Duterte sa ICC ay grand plan mismo ni Duterte yun. Yun daw ang strategy niya. Nagulat talaga ako. Alam nyo minsan, sa buhay, minsan kailangan lang nating tanggapin as is. Walang strategy. Minsan, tanggapin na lang po natin yung mga nangyayari. Minsan kasi, sa sobrang hindi natin matanggap yung mga nangyayari, ginagawan pa ho natin na napakaraming dahilan, na napakaraming justification, ika nga, para lang masabing tama yung ginawa ng isang tao o tama yung ginawa ng isang politiko. Minsan, meron lang silang galaw na personal. Ibig bang sabihin nito, tama o mali? Depende o. Alam nyo minsan kasi, wag natin tingnan. Eto ako ho'y solid. Hindi po ako, kahit kailan hindi po ako
nagbago. Sa katunayan nga, 'di ba? Kaya nga marami sa atin dito, inamin nila nabudol sila, tas bumalik sila. Tapos nagsosorry pa dahil sana naniwala na lang kami sa iyo, Banat Bay, dahil solid ka pala talagang Duterte. Sabi ko naman sa inyo noon pa Kaya lang, kahit ako po isang solid na Duterte supporter, hindi ho maki-question ng aking loyalty sa mga Duterte. Minsan kasi, ang tingin po natin sa mga Duterte ay masyado nang hindi nagkakamali. Masyado nang masasabi nating perfect na perfect. No, that's not true. No one is perfect. Only God. Di ba? Walang tao masasabi natin perpekto. Yung mga desisyon na ginagawa nila ay ganun din. Hindi ibig sabihin ay perpekto. Sa katunayan, isang matinding patunay po niya, mga kababayan, nung panahon po na si VP Sara Duterte ay nag-uniteam. Ang dami nagsasabi, strategy lang yan ng mga Duterte. Kunwari, sasabihin ni Tatay Digong na weak ang presidente na si Bongbong Marcos, pero nandun naman yung anak niya. Strategy din yan Di ba, mga kababayan? Ang dami natin sinabing strategy po yan. Yung totoo. Yung interpretasyon natin sa pagiging weak ni PBBM, sinabi ni Duterte yon, hindi, strategy lang ni Duterte yan. And eventually, now, ang dami nagsisisi, sana naniwala na lang pala kami sa sinabi ni Duterte nun. Kasi nga po, hindi ko sinasabing mali ang desisyon ni VP Sara Duterte dito kay Amy Marcos Pero, pwede siyang magkamali uli. Ulitin ko, hindi ko binababaho si VP Sara Duterte. Pero gayunpaman, hindi ko pwedeng sabihin na perpekto ang lahat ng kanyang desisyon. Maaaring magkamali, maaaring tama. Depende na po yan sa inyo kung anong interpretasyon nyo. Depende na rin yan sa mga gagawin niya. Pero isang sigurado ko, walang perpektong tao. Ang lahat po ng tao ay maaaring nagkakamali. Kaya nga po dapat timbangin natin ng lahat ng ginagawa ng tao. Whether we are a supporter of this person or not, timbangin po natin. Huwag po tayo maging bulag. Basta ginawa niya, kailangan kami din ganun. Hindi po dapat ganun. Timbangin natin. Kasi, tandaan ninyo, dahil sa ganyan yung ugali, napahamak ang bayan natin. Hello? Meron mo bang nakikinig? Meron mo bang nakikinig? Dahil sa ganyang klaseng kaugalian na hindi kasi in-endorse naman ni VP Sara Duterte si Marcos noon So doon kami, may tiwala kami. Ano nangyari sa bayan natin? Sana nga kung kayo lang mga nagtiwala ang tinamaan ng lintik na gobyernong to Hindi. Masakit ho. Real talk ho tayo Masakit ho ito mga sasabihin ko ngayon. Pero nagkamali na tayo o kayo pala in particular noon sa pagtiwala ni VP Sara Duterte kay Bongbong Marcos. Nagkamali na tayo nun. Nagkamali na kayo pala. Sorry, hindi pala ako kasama dun. Hindi ko ito dinidiin para to rub it in o para sabihin lang hindi, tama kami, perfecto kami, kayo hindi. Hindi ang punto ko, hindi yun. Ang punto ko lang, matuto na tayo. Last 3 years lang po yun. 2022 lang po yun. Hindi na ho tayo matuto uli ngayon. Pambihira. Ang bilis naman natin makalimot. Ang bilis naman natin nakalimot na ang isang VP Sara Duterte ay humingi ng patawad sa ating mga Pilipino dahil sa nangyari na yun. Ulitin ko, hindi ko sinasabing masamang tao si VP Sara Duterte, hindi ko sinasabing mali ang kanyang desisyon sa lahat ng bagay, hindi yun ang sinasabi ko dito. Ang sinasabi ko, matuto po tayong tumimbang. Tumimbang po na naayon sa talagang tunay nating pinaglalaban. Huwag po nating makalimutan mga kababayan. Ang pinaglalaban natin dito ay ang bayan. Nagkataon lang ang mga Duterte, particular na si Tatay Digong, ang nag-ayos ng ating bayan. Kaya natin sinusuportahan siya. Yung anak niya, ganun din ang ginagawa.
totoo din. Sinusuportahan natin si VP Sara Duterte na ayon ito sa gusto nating mangyari sa ating bayan, na magkaroon ng tunay na public servant. Hindi yung mga hipokrito, mga magnanakaw na government official. Kaya tayo sumusuporta sa mga Duterte. Wag nating kagad isipin na kaya tayo minsan na napaparatangan na medyo ng ibang mga tarantado na sinasabi nila keso daw tayo ay masyado mga panatiko. Kasi nga minsan, hindi na natin tinitimbang. Ito na naman tayo. Dumating si Senator Amy. Kung papansinin ninyo, natatawa nga ako Every time tinitingnan ko yung pasensya na ho, dun sa commercial na itim. Tila ginamit yung hearing para lang talaga makakuha ng suporta etong si Amy kay VP Sara Duterte. Alam mo, isa ako sa mga pumuri doon sa hearing na yun. Marami sa inyo iba bumatikos na wala namang kwenta yung hearing na yan. Ako po, sinuportahan ko yung hearing na yun. Sabi ko nga, may nagagawang maganda ito, dapat natin suportahan. Pero na-frustrate ako, yung ginamit yung hearing para lang pala makakuha ng suporta. Ganito kasi yung senaryo, mga kababayan. Tingnan natin yung sequence ng pangyayari sa Pilipinas. Sabi nga ni Malu Tiquia, nabasa ko siya sa mga sinulat niya sa Facebook. Maaring wala pa yung 10 na Duterte sa survey. Pero unti-unti na silang umaangat. Ibig sabihin nga daw doon, ang importante hindi yung sino yung naandun at this particular moment. Kasi may isang buwan pa Diba? Nung sinulat niya yun, I think it was April 11 or 12. So may isang buwan pa. Ang importante daw tingnan sa isa survey ay yung direction o yung trend na tinatawag. Napakaganda ng kanyang paliwanag sa post na yon. Yung trend daw nung survey. And the trend is saying na yung Duterte umaakyat unti-unti. Ang problema ito. Habang umaakyat yung Duterte unti-unti, bumabagsak po yung alyansa. At kasama doon, si Senator Amy bumabagsak. Yun ang senaryo bago nangyari itong endorsement na ito. Sa madaling salita, nung nagsimula ng bumatikos ng hearing bla 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 si Senator Amy, pabagsak ko, pawala na siya, tuluyan. Painodoro na po papunta siya sa survey. Kailangan niyang salbahin ang sarili niya. Paano niya ginawa yun? Unang-una niyang gagawin para masalba niya ang sarili niya sa bangkang palubog na ay tumalon. Tandaan ninyo, ganun ang taong may survival na instinct, ika nga. Pag palubog na yung barko, tatalong ka na. Palubog na yung alyansa, tumalo na siya. Tapos, kailangan siyang kumapit doon sa mga umaangat, doon sa mga nakakuha ng salbabida. Yun ang ginawa ni Senator Amy. Palubog na sa survey, bumabagsak na siya, pa-exit na siya ng pa-exit, bago pa nangyari itong lahat na ito Hanggang naisipan niya, kasi wala na siyang choice. Alam niya na nasa gitna kasi siya Hindi niya makuha ang loyalista, hindi niya makuha ang Duterte supporter, yung time na yun para lang siya mag-survive. Para siya mag-survive, alam niyo gagawin niya? The only chance is kumapit uli siya kay VP Sara Duterte. That's the only chance para manalo pa siya. Kaya isang malaking katarantaduhan yung sinasabi niyang paulit-ulit na nakalimutan ko na nga mga kampanya. No. Sa tingin ko, binubudol na naman tayo mga Pilipino. Na ang dahilan ng kanyang pagkapit kay VP Sara Duterte kasi dumulubog na talaga siya kasama ng alyansa. The only chance ay yung umaangat. How do I say this? Paano ko to nasabi?
Tandaan nyo, may mga survey na lumabas na si VP Sara Duterte umaakyat, si Bongbong Marcos bumababa. Sa katunayan, ngayong araw na ito, mayroong survey na umaangat si VP Sara Duterte at talagang palaglag ng palaglag. Si Escudero, si Marcos, palaglag ng palaglag. Sa madaling salita mga kababayan, simpleng-simple lang. Huwag na tayong paikot-ikot. Eto si VP Sara Duterte, kasama niyang kanyang Duterte, lahat ng ginawa, umaangat na sila. Si Amy, palubog na. Kasama ng alyansa. So kumapit siya ngayon kay VP Sara Duterte. Not because of the strategy na para may mga Duterte supporter na mapasok sa Senado at hindi ma-impeach si VP Sara Duterte. Bakit ho? Again, the trend is going up and we still have 1 month. Going up na po ang Duterte. Umaangat na sila. Mantakin mo, ito, this is not a joke. For a Jimmy Bondoc to go up, talagang matindi yun. Bakit? First time na kandidato ni Jimmy. For Rodriguez, for Marcoleta to get to start to go up. Matindi po yun. Tandaan ninyo. Yun merong sinasabi sa taong bayan that the trend is going up. As a matter of fact, VP Sara said that dun sa dahig. The trend now is Duterte. Kaya sumabit itong si Senator Amy. Kasi yan na lang ang chance niya. Kasi it's either lumubog na siya ng tuluyan because he is in the middle or pumanig na siya. Saan pa siya papanig? Hindi na siya tanggap ng loyalista, hindi na siya tanggap ni Marcos, hindi na tanggap ni Lisa Marcos. Ang pwede na lang tumanggap sa kanya si VP Sara Duterte. And maybe makapersuade ng iilan to vote for her. Di ba po? And that's what's happening right now. Some of you changes your mind. Di ba? O nagbagong inyong mga utak dahil inendorso siya ni VP Sara Duterte, which is nakuha niya ngayon yun. True, pagkapit niya dito kay VP Sara Duterte. As simple as that. Wala nang ibang strategy. Kasi, kung sinasabi ninyo na strategy para kasi ilan lang naman mapapasok dyan, 5 lang ang mapapasok sa Duterte, tapos kailangan ng... Chotomate gudasay. Sandali lang. Bakit nyo naman nasabi na 5 lang ang boboto against the impeachment of VP Sara Duterte? Bigyan ko kayo ng example. Do you think ang mga Cayetano magboboto against VP Sara Duterte? For me, I don't think so. Ito honestly, the Villars, I don't think so. Malabo din yan. Yan yung mga tapat. Ito pa, bibigyan ko pa kayo ng example. Para ho sa mga hindi ho alam. Alam nyo ho ba ang pamilya Revilla ay malapit din ho kay VP Sara Duterte? As a matter of fact, yung mga anak ni Bong Revilla sa Kamara ay hindi bumoto sa impeachment ni VP Sara Duterte sa Kamara. So what am I saying? Malaking katarantaduhan yung sasabihin kagad natin na 5 lang ang mapapasok na Duterte, tapos the rest boboto na yan para sa impeachment ni VP Sara Duterte. I don't think so. Yung pangalang fact na 5 lang ang mananalo sa Duterte, napakahina naman ho ng pananampalataya ninyo. Ang trend na nga paakyat. So doon pa lang, sablay na ho yung reasoning ninyo na maaring strategy lang ito para hindi ma-impeach si VP Sara Duterte. Yan ang ginagamit ng mga maka-Amy. Yung mga pro-Amy, yan ang ginagamit kunwari strategy lang para makakuha lang ng boto at manalo pa to si Senator Amy sa eleksyon. Yun yung ginagamit lang nila. Pero in reality, paakyat na po ang Duterte. Sa katunayan, medyo nayanig nga dahil sa pagpasok ni Amy.
may mga nag-comment na galing sa Duterte na kinontra pa ng mga pro-Aimee. At kesyo hindi na daw nila iboboto. Oh, akala ko ba gusto mo ng ano? Yun ang hindi ko magets eh. Bibigyan ko kayo ng example ha. Eto, bibigyan ko lang kayo ng example. Eto. Yan. Kilala niyo yan. Yan kasi nag-post si Jimmy Bondoc ng tungkol dun sa Duterte. Eto, ayan oh. Duterte is the perfect 10. Yan ang sinabi ni ano. Ibig sabihin, perfect ay kumpleto na, bla bla bla. Yan, tas may humirit nga dito hindi ko na lang itong butch din na yan oh. You are going against Inday Sara Duterte. Who are you fighting for? Sarili mo lang. Sa tingin mo ba mananalo ka ng walang endorsement ni BP? Ang babaw ng kanyang reasoning. You are against? So if I don't vote for Aimee, I am against BP Sara Duterte? Who are you to tell us that? Pa-English ka pa. Sino ka para sabihin sa amin na we are against Sara Duterte because hindi namin boboto si Senator Aimee? Package deal ba yan? Tatakbo ba si BP Sara Duterte? Hindi tama yan. Mali yung klaseng ganyan. Oh, tapos ito ang dahilan nitong mama na to, para daw, yan ang pagbabasahin nyo, lahat ng mga post niya about Aimee Marcos, para daw kasi ito strategy para dumami ang mga hindi bumoto pabor sa impeachment ni BP Sara Duterte. Okay? Pero kung titingnan mo dito, hihirit siya nang hindi ko na siya iboboto, si Jimmy Bondoc. O akala ko ba all along sabi mo, gusto mo iboto si Aimee para yung mga boboto na for impeachment ay madamihan, dumami. Ibig sabihin yung mga kakampi kay BP Sara Duterte sa Senado dumami. Bakit di mo iboboto si Jimmy Bondoc? Tapos ang ipapalit mo si Gringo. Mas mataas naman si Jimmy sa survey kaysa kay Gringo. So what the nakikita niyo yung katarantaduhan, yung kalokohan ng ilang mga pro-Aimee? Doon sa kanilang strategy namin ito. Strategy ito. Saan na nga kung sinabi ni BP Sara Duterte, mga kababayan, intindihin nyo na lang na kaya kailangan kong iboto kaya kailangan ko endorso si Senator Aimee ay dahil para madagdagan ng ano. Sana kung ganun wala naman sinabing ganun. At hindi ho talaga magiging strategy yun. Bakit to kanyo? Ito, ipapaliwanag ko sa inyo Bakit sa tingin ko hindi strategy yun? Kasi kesa na, nung nawala si Duterte, sabihin na natin kahit papaano nagkaroon ng medyo, kasi iba talaga yung karisma ni PRRD pag sumama sa kampanya. So nayanig yung campaign trail ng Duterte. Pero lumakas pa lalo. Nayanig pero lumakas lalo kasi yung mga tao nagkaroon ng somehow ginago nyo mga Duterte. Eto na lang Duterte nang iboboto na yun. Mas lalo tuloy ganun ang naging impact. Kaya nga umaangat sila Ito ang tunay na backup with science and math. Umaangat po Hindi po ako nagsabi niyan. Si Malu Tikiyaho nagsabi niya, umaangat po ang trend ng mga Duterte. Isa pa. Sana kung ang concentration ni BP Sara Duterte ngayon ay dun sa Duterte. Kasi yun naman ang bilin ng kanyang ama kay Robin at kay BP Sara Duterte. Ipagpatuloy yung kampanya. Actually, mini-misquote pa nga nila yan kasi binanggit ni Aimee sa isang interview. Kesyo parang ang dating daw, inutusan daw ni Pangulong Duterte si BP Sara Duterte at si Robin i-endorse si Aimee. Yun ang parang pinalalabas ng pagsabi ni Aimee dun sa press con na inutusan ni Pangulong Duterte. Walang sinabi si Pangulong Duterte na I don't think he will do that. Sa tingin ko lang po maaring mali ako.
Pero sa tingin ko, siguro kesa sa mag-endorse o magpasok ng isa, mag-concentrate doon sa 10. Sabi naman ng ibang reasoning kulang pa naman ng 2 O edi dagdagan, walang problema. Walang problema kung gusto nyong dagdagan at ilagay si Aimee, ilagay si Villar, walang problema. Kalayaan nyo naman po yan, kayo naman ang boboto. Pero ang punto ko, yung concentration ng kampanya ay naandun sa 10. Yung 10, talagang ibuhos natin ng todo ang pangangampanya sa kanila. Yun ang ipasok natin kasi nandito na yung momentum At sana ganun din si VP Sara Duterte at si Robin. Dito na. Ito na yung momentum Huwag na tayong lumihis. Kasi gumugulo, lalong nahahati. Kasi ulitin ko, galit. Galit ang Duterte supporter kahit saan kayo tumingin na poll. Ako, nagpa-poll din ako Galit ang mga Duterte kay Aimee sa entire Marcos. Bakit? Isang dahilan yan, si Aimee, plastic. Paulit-ulit niya iniimbestiga niyang putang inang hearing dyan sa Senado at sinasabing si Duterte dinukot. Hinahanap yung mastermind. Sino pa ba ang mastermind dito? Walang iba kung hindi yung kapatid mo. Siya ang presidente. Siya ang uutos sa PNP. Siya ang uutos kay Remulla. Huwag na tayo magpasikot-sikot pa. Bakit ayaw mong ituro yung kapatid mo?